Welcome to my Wow. Okay, for today's video, ang pag-uusapan natin is Paano pumunta dito sa Europe na walang gastos? yeah, au pair din siya kagaya ko. At bago lang siya dumating, like mag 2 months na siya. Last month lang siya dumating dito. So, pag-uusapan natin is kung paano bang ginawa niya, mga process, application para makapunta siya dito. So, una is, pakilala muna kung sino siya. Hi guys, I'm Marvi from Bohol, Philippines. From Bohol. Madaming au pair na taga Bohol dito, guys. So, paano ka, anong unang step ang ginawa mo para mag-apply dito? First step kay nag-apply ako through agency, tapos mga Facebook, join kayo ng mga Facebook groups, tapos may mga agency din, may mga website din sila, tapos may mga application din na pwede niyong magamit, mag-register kayo doon, tapos makakahanap na kayo ng host families doon, maraming naghahanap din doon. Ano ba yung mga application apps yung ginamit mo? Aupair.com, Aupair Valley. Itong Aupair Valley guys, legit yan guys, bago yan ang app, tapos dyan ako nakahanap ng host. Mga 1 week lang ata, nakahanap ako, wait lang, Oh, nice. Oh, guys, raspberry. Pag dito ka sa Sweden, guys, madaming sa gilid-gilid lang raspberry, cherries, blueberries. So, balik tayo guys. Balik tayo sa okay. Doon sa Aupair Valley, yun yung legit. Yun yung dyan ako nakahanap ng host. Tapos din, aupair.com, marami din naghahanap dyan. Okay. Try nyo lang. Or mag-post kayo doon sa mga pages like Aupair in Sweden, Aupair in Europe, Denmark, Luxembourg. Maraming madami sa groups na pwede nyo Facebook. salihan. Madami sa mga Facebook page. At ako naman, yun nga, nasabi ko na sa previous vlog ko na yung website na in-applyan ko is aupair.se. At sa kanya is nakahanap siya sa Aupair Valley. So, 1 week lang, after 1 week nakahanap na siya. So, try nyo na lang. Try nyo guys. Tapos may pala, each country is may age requirements. Dito sa Sweden, hanggang 30 years old. 30. Sa Sweden, Denmark, Luxembourg, yun, hanggang 30. Pero yung iba hanggang 25 lang. Like Netherlands, Germany, yun, Austria din, no? Austria. So, nung nakakita ka na ng host mo, ano yung unang ginawa niyo? Isang interview lang guys. Wow, Isang that's interview lang, nice. tapos mga after days of communicating, like chat-chat, ganun. Nag-decide na yung nag-decide na siya na mag-proceed na kami sa application. Tapos sinabit ko lang yung passport ko. Nag-send, nung pagkakita ko sa host ko doon sa Aupair Valley, nag-message siya sa akin na na mag-send ako ng email sa kanya, tapos binigay niya yung email niya. Tapos yun, nag-send ako ng email, tapos hiningi niya din yung yung TOR pala, transcript of records sa university ko. Yun, hiningi niya din, tapos CV ko. Tapos yun, nag-decide na siya na mag-proceed kami sa application. Tapos, yung nag-proceed na kami sa application, hiningi niya lang yung passport ko. Copy ng passport doon yung sa first page. Yun lang ang hiningi niya sa akin. Tapos siya na yung nag-apply sa MV. Migration. Tapos after niya mag-fill up doon sa website ng MV, may sinend siya sa akin na link na ako naman, yung portion ko naman yung i-fill out. Oo, may fill upan ka doon. Tapos, yun. Tapos, nagbayad ka ba ng visa fee? Kasi may bayad din. Wala, hindi ako nagbayad. Pero yung host mo yung bayad. Yung host ko yung nagbayad ng visa fee. Kasi yung pagkatapos ko mag-fill out doon sa form, doon sa website, before mag-proceed yung application is nakalagay doon sa pinakauli na visa fee which is 1,500 SEK. So sabi ko sa host ko, ako ba magbabayad ng visa fee or siya? Yeah, pero sabi ng host ko nga, siya na daw lang na magbayad ng fee ko. Tapos wala mag-fill out doon sa website. Si host na yung nag-proceed doon. Binigay ko lang yung user at saka password ko sa website. Siya na nag-proceed. Tapos yun, after noon, nabayaran na ng host ko. Naghintay na kami Ilang months na tanggap mo yung decision? 4 months. 4 months. So, 4 months tagal din. hintay. Okay. Worth the wait naman. Yes. Yung 4 months yun guys, hindi pa yun approved talaga ha. Pa lang yun, yung 4 months is, yun yung waiting para sa biometrics at saka passport checking. Oo, yun. Hindi pa talaga siya approve. Mag-a-approve lang yung pagtapos ng biometrics mo sa Thailand. So sa mga taga-Pinas dyan, pag pumunta kayo dito ng Sweden, wala kasing biometrics dyan sa Manila. Kaya need mo pumunta sa Thailand. Bangkok. Kaya pag may nakita na kayong host family, dapat nyo talagang pag-usapan kung sino ang magbabayad sa ticket mo, mga gastos doon kasi sobrang mahal ng ticket, guys. Kasi magbubook lang kayo ng flight pag meron ng email sa migration na pwede ka nang mag-biometrics sa Thailand. So, advance talaga na sabihin mo sa host mo na sino yung magbabayad sa ticket mo. Dapat may communication kayo. Update lagi. So, yun lang. Yung after, di ba guys, after naka-receive na ng na email sa migration na pwede na mag-biometric sa Bangkok. Okay. Tapos yun, pausap kayo ng host nyo kung kailan ka papunta, kailan ka lilipad ng Bangkok. Tapos ang pala guys, 30 days lang yun, valid yung email na yun. Email ng, Migration. Kasi pag hindi ka nakapunta doon ng 1 month, sa loob ng 1 month, hindi decide ma-invite. na sila. Oo, Kung i-approve rejected or na agad. So
So yun, kailangan nyo talagang pumunta agad doon para makapag-biometrics. So tapos na, naka-biometric na kami. Okay. Yun, pagkatapos ng biometric, yung sa akin is umaga ako nag-biometric. Tapos kinahaponan, approve na yung visa ko. Oh, diba? okay na. So nice. Ibig sabihin nun is okay na, may visa ka na papunta dito. Kaya Oo. pwede na kang pumunta dito sa Sweden. Sa Sweden, pwede Pero na. yung ihintayin mo ulit yung card mo. Oo, yung card. Yung residence permit Residence card. permit. So yung sa akin kasi, nung time na after biometrics ko, hindi siya nag-approve agad. Naghintay pa ako ng 4 days. 3 to 4 days. May ganyan din. Tapos, oo, tapos yung residence permit, nakuha ko, like 2 days na lang naiwan sa ano ko, yung sa entry ko dun sa Thailand. Kaya kinakabahan na din ako nun. Kasi yun nga, mag-expire na yung entry ko. So, kailangan kong mag-re-entry? Ganun ba? Sa bangko? Oo. Kasi 2 days na lang, buti na lang talaga. Dumating na yung residence permit ko. Yun. Tapos siya, umuwi siya ng Pinas. Oo. Ako kasi guys, hindi na ako umuwi. Nag-stay ka sa Bangkok Sa ng Bangkok. 1 month na. Mm-mm. Ako guys, 2 days lang ako sa Bangkok. Tapos, di ba, for example, ngayon, nag-biometric ako. Tapos, kahaponan, na-approve yung visa ko. Kinabukasan guys, bumalik na akong Pinas. Kasi 2 days lang yung sinabi ko sa host ko na 2 days lang sinabi ko sa host ko na doon mag-stay sa Bangkok. Pero may choice naman kayo guys kung mag-stay kayo sa Bangkok or uuwi kayong Pinas. Sa case Choice ko, niya. sa case ko kasi umuwi akong Pinas kasi may work ako noon, need ko pang mag-render. Mm-mm. So bumalik ako ng Pinas, tapos yung pagkadating ng residence permit ko na pwede na may sorry guys, may cherry. Sorry guys, may cherry. Cherries left. Cherries everywhere. Summer. Asim. Asin? Maasim guys. Hindi pa siya yan. Yung cherries is everywhere here in Sweden. So, ayun. Umuwi akong Pinas, Mm. 2 days akong nag-stay sa Bangkok. Yung residence permit ko guys, 2 weeks siya. 2 weeks siya dumating sa embassy sa Bangkok after ko mag-biometrics. Mm. So, may choice kayo kung kayo ang mag-pick up doon sa embassy or makikisuyo kayo sa kilala nyo doon sa Bangkok. Mm-mm. Magbigay lang kayo ng authorization. Authorization natin. Sa akin, nakisayo lang ako sa friend ko, kay Shaira. Hi, Shaira. Yun, Shout out. nakisayo lang ako sa kanya. So, di na ako bumalik ng Bangkok para pick upin yung card ko. Nakisayo lang ako sa friend ko. Tapos yun, pag-receive ko ng residence permit ko, Mm-mm. nag-register agad ako sa CFO. Kasi ito pala guys, pag bumalik kayo ng Pinas, hindi kayo makakalabas ng bansa pag wala kayong CFO. So, need talaga ng CFO pag lalabas kayo ng bansa, kung au pair kayo. Or, siguro lahat kung maglalabas ng bansa, need ng CFO. Oo, lahat. Oo. Kaya yun, need yun ng immigration. Mm-mm. Yung Para hindi CFO. kayo ma-offload guys. Oo. Tapos dapat may contract din kayo na naka-red ribbon. Naka-red ribbon kasi one of the requirements din. So, for other questions, Comment lang kayo, guys. Comment lang kayo guys. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa au pair at sa mga process, comment lang kayo sa vlog na ito. And don't forget to like, subscribe, hit the notification bell, and share this video guys Yes. to help other aspiring au pairs in our country. Yes. Sa natin ang Sweden. Ang Europa pala. Sa natin ang Europa. Okay, that's it. Bye-bye. Bye bye guys. Thank you for watching. Thank you for watching.